Breaking news mga kabayan. China, binubuli nga ba ang Australia? Pangalawang breaking news. France, may ibibigay sa Ukraine na 190 euro na frozen asset ng Russia. Pangatlong breaking news. Allies ng Pilipinas, gagawa ng matinding hakbang kung gagawin ang isang bagay na ito ng China. Ano kaya ito? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang deployment ng China ng isang malakas na surface action group sa paligid ng Australia sa nakaraang 2 linggo ay sinasabing unprecedented but not unique. Sa mga nakaraang taon, ang Navy ng China ay nag-deploy ng iba't ibang klase ng mga barko malapit sa Australia, kabilang ang mga makabago at advanced na mga barkong pandigma, mga replenishment ships, mga intelligence gathering ships, mga survey ships, mga satellite support ships, at mga hospital ships. Ang mga deployment na ito ay nagpapakita ng isang bansa na nagsasagawa ng malawakang mga pagsisikap upang gawing isang matatag at makapangyarihang puwersa sa dagat ang kanilang Navy na kayang magpakita ng matinding lakas at impluensya sa ating rehiyon. Ang Navy ng China na ngayon ang pinakamalaki sa buong mundo ayon sa bilang ng mga barko nito ay may malawak na range ng mga barko na kayang magsagawa ng iba't ibang mga task. At nakikita rin natin ang halos lahat ng uri ng barko sa ating rehiyon sa nakaraang 5 taon. Noong Oktubre, nagpakita ang China ng lakas sa South Pacific sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 barkong pandigma sa Port Vila sa Vanuatu. Isa sa mga ito ay isang 055 cruiser na nagmarka bilang unang kilalang deployment ng Advanced Warship Class sa South Pacific. Ang deployment na ito ay naglalayong magpadala ng malinaw na mensahe tungkol sa kakayahan ng China na mag-project ng kanilang lakas na lampas sa kanilang mga traditional areas of influence. Hindi tulad ng kasalukuyang action group na umiikot sa Australia, ang mga barkong pandigma ng China ay hindi karaniwang sinasamahan ng mga replenishment ships. Ang tanging exception ay ang deployment noong 2019 na nakita sa Sydney Harbor matapos magsagawa ng mga operasyon sa Gulf of Aden. Ang addition of replenishment ships sa mga action groups ng China ay nagpapahintulot ng mas malawak na force projection sa Pacific. Samantala, sa iba pang mga balita, inanunsyo ng France ang isang bagong military aid package para sa Ukraine na nagkakahalaga ng 195 million euro na pinunduhan mula sa interes ng mga frozen assets ng Russia. Ang anunsyo ay ginawa ni French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu sa isang panayam sa La Tribune Dimanche. Ayon kay Lecornu, ang package ay magsasama ng 155mm artillery shells at AASM precision-guided bombs na compatible sa mga French Mirage 2,000 fighter jets na naipadala na sa Ukraine. Bilang karagdagan, pinabilis din ang pag-deliver ng France ng mga AMX-10 RC light tanks at VAB armored personnel carriers na dating ginagamit ng militar ng France. Bilang bahagi ng mas malawak nitong estratehiya upang palakasin ang sarili nitong kakayahan sa depensa at suportahan ang Ukraine, pinalalaki ng France ang produksyon ng militar. Plano ng Dassault Aviation na dagdagan ang produksyon ng Rafale fighter jets mula sa 2 kada buwan noong 2024 hanggang sa 4 o 5 kada buwan pagsapit ng 2026. Ang gobyerno ng France ay nakatakdang doblehin ang produksyon ng MBDA Acheron MP anti-tank missiles ngayong taon at dagdagan ang produksyon ng AASM bombs pagsapit ng 2026 upang makamit ang mga layuning ito na palalakasin ang mga partnership sa mga defense companies tulad ng Thales at EOS na nag-i-specialize ng military at electronic warfare technologies. Binigyang diin ni Lecornu na ang mga pangunahing prioridad ng France ay kinabibilangan ng mga ammunition production, electronic warfare systems, drones, robotics, artificial intelligence, at space technologies. Sa iba pang mga balita,
Ang mga kaalyado ng Pilipinas ay magsasagawa ng mga hakbang kung susubukang limitahan ng China ang kalayaan ng mga flight sa South China Sea, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa isang ulat sa Associated Press. Ito ay kasunod ng paglalarawan ni Teodoro sa lumalaking agresyon ng Beijing bilang the greatest external threat sa national security ng bansa. Ayon sa kanyang pahayag, ang greatest external threat ay ang Chinese aggression, Chinese expansionism, at ang pagtatangka ng China na baguhin ang international law sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa, o ang pagtatangka nitong baguhin ang world order base sa pagkontrol nito. Ang pahayag ni Teodoro ay naganap matapos magkaroon ng isang confrontations sa pagitan ng mga aircraft ng China laban sa Pilipinas, Australia at US. Sinabi ni Teodoro na ang hakbang na ito ay isang seryosong paglabag sa international law na mangangailangan ng ating tugon. Idinagdag pa niya na ang Pilipinas ay magsasagawa, singularly, ng mga combination of measures kasama ang mga bansang may kaparehong pananaw upang kontrahin ang mga hakbang ng China. Sinabi din niya na ang Manila at ang mga kaalyado nito ay nakabuo na ng isang contingency measure upang tumugon sa mga similar incidents. Samantala, noong Biyernes, kinumpara ng China ang South China Sea dispute kasama ang Pilipinas bilang isang shadow play. At nag-warning ito na ang mga kumikilos bilang mga piyesa ay nakatakdang ma-discard. Samantala, sa iba pang mga balita, noong January 1, 2025, may isang mahalagang pangyayari ang naganap sa Europe. Parang isang bagong chapter ang binuksan dahil ang bansa ng Poland ang pumalit bilang president ng Council of the European Union o EU. Isipin mo na lang, parang sila ang captain ng barko ng EU sa loob ng 6 months. At ano kaya ang pinaka-importanting misyon nila sa panahong ito? Iisa lang ang kanilang focus, security. Hindi naman nakakapagtaka ano. Sa gitna kasi ng napakasakit at walang awang war na pinasimulan ni Putin sa Ukraine, para sa Poland, ang security ng buong Europe laban sa threat ng Russia ang pinakamahalaga sa lahat. Pero syempre, mapapaisip tayo, ano nga ba talaga ang gagawin ng Poland mula ngayon hanggang June 30? Paano nila poprotektahan ang Europe laban sa Russia? At ano ba ang maiaalok ng Poland na kakaiba kumpara sa ibang mga bansa sa Europe pagdating sa military nations? May mga hints tayong nakuha tungkol sa mga plans ng Poland mula sa speech ni Prime Minister Donald Tusk noong sila'y umupo sa mahalagang role na ito. Parang binigyan niya tayo ng sneak peek sa kanilang strategy. Hindi pa mawawala ang Europe hanggat tayo'y nabubuhay. Yan ang mariing sinabi ni Tusk, na tila binibigyang kahulugan ang mga lines mula sa national anthem ng Poland. Parang sinasabi niya na may pag-asa pa at hindi dapat tayo masira ng loob. Ikinuwento pa niya kung paano daw parang nalulumbay at nag-aalala ang buong continent dahil sa patuloy na sacrifice at walang humpay na pag-atake ng Russian forces sa Ukraine sa utos ni President Vladimir Putin. Nilinaw din ni Tusk ang intensyon ng Poland sa kanilang presidency. Alam nyo na kung ano ang mahalaga ngayon para sa atin. Naiintindihan na ninyo siguro na ang security ang pinaka-importante ngayon. Parang diretsahan niyang sinasabi na walang ibang mas mahalaga kundi ang security. Ang motto natin ay Secure Europe. Proud na sinambit ng Prime Minister ng Poland. Pero hindi daw siya nananakot sa kanyang speech. Sa halip, sinabi niya sa mga Europeans na panahon na para iangat ang kanilang mga ulo at huwag matakot. Parang kinukumbinsi niya tayo na huwag magpadala sa takot. Ang Europe ay magiging great, sabi pa ni Tusk, na binibigyang diin na ang Europe ay continent ng 450 million people na may 27 country member ng EU member states. Sabi niya, kaya nilang magtulungan at magkasundo para harapin ang isang common threat, ang Russia. Parang ipinapaalala niya sa atin ang lakas ng unity. Mas malakas ang Europe kaysa sa marahil ay batid nito. Wika pa ni Tusk sa kanyang speech. Pinoint pa niya na halos kasing laki ng United States ang share ng EU sa world's GDP o Gross Domestic Product ng buong mundo para ipakita ang kanilang lakas sa economy.
Kapag pinag-uusapan natin ang threat ng Russia ngayon, dapat kong sabihin sa inyo na kapag naririnig ko ang ilang statements, para sa akin, nakakaawa na may ilang tao sa Europe na may complexes laban sa demographic potential o economic potential ng Russia. Kailangan nating maniwala muli sa ating power, sabi pa ni Tusk. Parang sinasabi niya na huwag nating maliitin ang ating sarili at ang ating capability. Ang buong speech ni Tusk ay punong-puno ng pagpapalakas ng loob sa Europe bilang isang global power na kayang harapin ang matinding risk na dulot ng forces ni Putin. At sa buong speech, malinaw ang kanyang message. Sa pamumuno ng Poland, palalakasin muli ng Europe ang security nito para malabanan ang threat ng marauding leader ng Russia. Pero ang tanong natin, paano nga ba? Ang Council of the European Union ang nagbigay ng ilang sagot. Sabi nila, ang mga policies ng Poland ay nakafocus sa 7 dimensions ng Europe security, kung saan ang defense at security ang pangunahin. Layunin din ng Poland na magpatupad ng mga policies na poprotekta sa mga tao ng Europe at sa mga collective countries borders nito at bumuo ng mga systems para labanan ang foreign interference at mga disinformation campaigns. Ang pagtiyak sa security na may kaugnayan sa freedom of business ang ika-4 na policy ng Poland at ang last 3 ay may kaugnayan sa energy, agriculture at health. Napawang may bahid din ng security na binanggit ni Tusk sa kanyang speech. Parang lahat ng ito ay umiikot sa pagpapalakas ng security at pagiging independent ng Europe, hindi lamang laban sa Russia, kundi pati na rin posibleng sa United States. At dito na tayo mapupunta sa kung bakit napakahalaga ng paninindigan ng Poland na security first. Maraming reasons, at isa sa pinakamahalaga ay ang possibility na bumalik si Donald Trump bilang US President. Noong January 2017 pa lang, sinabi na ni Tusk na nakikita niya si Trump bilang threat sa Europe dahil sa mga nakakabahala nitong declarations noong panahong iyon. Sabi niya, parang kinu-question ni Trump ang nakaraang 70 years ng American foreign policy, marahil dahil sa paulit-ulit na criticisms ni Trump sa NATO. Noon pa man, tinawag na ni Trump na obsolete ang alliance at iminungkahi pa na baka hindi na depensahan ng US ang mga member states na hindi tumutupad sa kanilang financial obligations. Ang stance niyang ito ay nagdulot ng shockwaves sa buong Europe na nagpalala ng fear na hindi na sigurado ang commitment ng Amerika sa NATO. Ang division ang pinakakinatatakutan ni Tusk noong 2017 at hanggang ngayon ito pa rin ang kanyang pinangangambahan. Hindi man gaanong direkta ang Prime Minister ng Poland sa kanyang rhetoric tungkol sa United States sa kanyang speech sa EU presidency, hindi niya maiiwasang banggitin ang bansa. Hindi pa rin daw tiyak ang support ni Trump sa Europe. Noong unang bahagi ng February 2025, inulit ni Trump ang mga dating concerns niya tungkol sa laki ng trade deficit ng Amerika sa EU, lalo na sa mga products tulad ng cars at farm products mula sa United States. Kung hindi daw magbabago, sinabi ni Trump, magpapataw na raw siya ng tariffs sa lalong madaling panahon. Talagang mangyayari ito sa EU, masasabi ko sa inyo yan, sabi ni Trump tungkol sa mga tariffs na ito. Sabi pa niya, malapit na raw itong mangyari at dagdag pa niya, ang European Union ay masyado ng masama ang trato sa atin. Kung naniniwala man si Trump sa mga claims na ito o hindi, hindi na importante. Ang importante na sabi na niya ito at ang Poland kahit papaano ay nakinig. Kaya naman si Tusk ay talagang determinado sa security na higit pa sa direktang militaristiko. Nag-aalala si Tusk na ang mga policies ni Trump ay maaaring makaapekto sa economy ng EU na magkakaroon ng knock-on effect na magpapahirap sa mga bansa ng bloc na gumastos ng sapat para sa kanilang mga militaries. Dagdag pa rito ang patuloy na threat ni Trump na alisin ang United States sa NATO. Kaya mas lalong lumalakas ang reason kung bakit security first ang approach ng Poland. Noong February 2024, sinabi ng dating senior US official na si John Bolton na malalagay sa totoong jeopardy ang NATO kung magiging US President muli si Trump. Si Bolton ay naglingkod sa ilalim ni Trump at ni dating President Joe Biden at simple lang ang kanyang sinabi.
Sa tingin ko, susubukan niyang umalis. Ito rin ang mga sinabi ni Trump noon, bagaman palaging nakatali sa hindi pagbabayad ng Europe ng kanilang way sa loob ng NATO bilang caveat. Mas maraming bansa sa Europe ang umaabot na ngayon sa 2% ng GDP target na hinihingi ng NATO sa mga members nito. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila at ang ilan ay malayo pa rin. Sa 23 members ng NATO na member rin ng EU, 16 ngayon ang umaabot o lumalampas sa 2% target. Gayunpaman, may 7 pa rin na hindi pa umaabot, kabilang ang Italy, Portugal, Spain, Croatia, Belgium, Slovenia at Luxembourg. Sa case ng Italy, tumaas man ang spending nila sa defense, pero mula lang sa 1.46% patungong 1.49%. Para kay Trump, ang kakulangan na iyon ay maaaring sapat na para hilahin niya ang US palabas ng NATO. Gusto ni Tusk na maging handa ang EU para sa possibility na iyon. Gusto rin niyang maging handa ang Europe para sa threat ng attack ng Russia sa isang NATO nation na halos tiyak na magiging isang European nation dahil sa location ng Russia. Sa isip ni Tusk, maaaring nangyayari na ang attack na iyon. Noong January 15, nakita siyang inakusahan niya si Putin at ang kanyang mga cronies na nagpaplano ng multiple acts of terrorism laban sa mga European aircraft. Makukumpirma ko lamang na nagplano ang Russia ng acts of air terror, hindi lamang laban sa Poland, kundi laban sa mga airlines sa buong mundo. Sinabi ni Tusk sa isang meeting kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Bagaman hindi siya nagbigay ng detail sa mga statements na ito, ang mga concerns ni Tusk tungkol sa Russia ay makikita rin sa iba pang bahagi ng Europe. Halimbawa, sinabi ng Transport Minister ng Czech Republic na si Martin Kupka na thousands of times na sinubukan ng Russia na atakihin ang mga European railway mula nang simulan ni Putin ang kanyang special military operation sa Ukraine. Maaaring ang layunin ni Putin ay sirain ang mga supply lines na papunta sa Ukraine. Pero ang lahat ng pagtatangkang ito ay bumubuo sa atak ng Russia sa Europe. Ang mga Baltic states na Estonia, Latvia at Lithuania ay mayroon ding totoong mga concerns tungkol sa mga ambitions ni Putin sa future kung magtatagumpay siya sa Ukraine. Lahat ng 3 countries ay nagtuturo na ng mas maraming citizens nila na lumaban mula noong unang bahagi ng 2024 at sama-sama silang nag-announce ng mga plans na magtayo ng isang defensive line na magbabantay sa kanilang mga borders sa Belarus at Russia, anuman ang maging outcome ng conflict sa Ukraine. Hindi na nakakagulat yon. Lahat ng ito ay dating Soviet states at ang bawat isa ay talagang magiging dangerously vulnerable kung makukumpleto ni Putin ang kanyang special military operation. Ang message nila sa Europe ay malinaw noon at malinaw pa rin ngayon. Gumising kayo, hindi ito titigil sa Ukraine. Naniniwala rin si Tusk sa parehong bagay at kapag isinama pa ang threat na mawala ang US bilang NATO ally at ang mga problema sa economy na maaaring idulot ng proposed tariffs ni Trump para sa EU, ang kanyang mga messages tungkol sa security ay napapanahon. Kailangan ng Europe ng security plan at ang Poland ang mangunguna sa pagpapatupad ng planong iyon, kahit man lang sa loob ng 6 months na hawak nito ang presidency ng Council of the EU. Pero paano nga ba planong tulungan ng Poland ang Europe na palakasin ang defense nito laban sa mga threats na kinakaharap nito? Kapansin-pansin na isa sa mga tactics nito ay maaaring i-align ng Europe sa call ni Trump para gumastos ang continent ng mas malaki para sa defense. Noong January 2025, sinuportahan ng Poland ang mga statements ng administration ni Trump na dapat gamitin ng lahat ng bansa sa NATO ang 5% ng kanilang GDP para sa defense. Ang call na iyon ay higit pa sa doble ng 2% target na mayroon ng NATO ngayon at nagdulot ito ng decidedly mixed reaction mula sa ibang mga bansa sa Europe. Nakita ng Poland ang mga statements ni Trump bilang isang opportunity, kung saan sinabi pa ng defense minister nito na si Władysław Kosiniak-Kamysz na maaaring iposisyon ng Poland ang sarili nito bilang transatlantic link sa pagitan ng Europe at ng administration ni Trump. Gayunpaman,
Sinabi niya ito habang nag-iingat, aabutin pa ng another decade para maabot ng mga bansa sa Europe ang proposed spending ni Trump, sabi ni Koziniak Kamish. Gayunpaman, sinabi rin niya na hindi dapat batikusin si Trump sa pagtatakda ng really ambitious target dahil kung hindi raw, may ilang bansa na patuloy na magde-debate kung talagang kailangan ba ng mas malaking spending.